Hello guys. Pasensya na kayo guys kanina ha, kasi naputol guys yung kwento ko guys sa inyo tungkol sa Dibel Tang at yung Dilang Anghel. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Ngayon itutuloy ko guys sa inyo ha yung sa ano ng buhay ko yung pagdating sa Dilang Anghel na yan. Marami din guys ang nakinabang guys ng pagiging dilang anghel ko. Yan guys, marami guys ha. Tapos ngayon guys, yung sa ano nga guys, kasi nga guys, ang daming nag-message sa akin tungkol guys sa na-vlog ko dati guys, na kung ano ang binitawan kong salita guys ay nagkatotoo. Ito guys, ng 101% talagang nangyari. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kaya bali nag-post ako sa Facebook ko. Na nang time na yun guys, kasi minsan guys, pag galit ako guys, sa isang tao, ha? Pag galit ako guys, para bang umaano guys, kumbaga umiinit yung katawan ko dyan. Para bang umiinit yung katawan ko na para bang biglang may pumapasok sa katawan ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ako niyan, daldal na ako ng daldal niyan kung ano-ano na ang binubuka ko. Ratsyada na ng bibig ko. Para bang kumbaga hindi ko na nakukontrol guys yung sarili ko minsan pagdating sa bagay na ganyan. Lalo na guys kapag galit ako sa isang tao. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga, kung nangyari man yun guys, yung binitawan kong salita dati guys sa vlog ko, yun guys ay kumbaga kagustuhan na rin yun guys ni God. Ayan guys, kaya yan ang sinasabi ko, mahihirap gumawa ng kasalanan sa mundo. Dahil lahat ng kasalanan natin guys, ay may balik yan guys, or may karma, lalo na kapag marami kayong nasagasaan na tao. Halimbawa lang, si Maria, maraming nasagasaan na tao. Ang balik kay Maria guys ay triple. Yan guys ang sinasabing karma, bad karma. Gumawa ka ng masama sa kapwa mo, may bad karma na babalik sa'yo. Kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, may good karma na babalik sa'yo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga kagustuhan na rin ni God ang lahat ng mga nangyayari sa mga tao guys na mga kumbaga nakabangga nila ako dati. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kagaya dyan guys, kasi gagawin ko itong part 2 guys ng sa Dilang Anghel ha. Kagaya ng sa part 1 na na-share ko sa inyo na madami guys. Yung kumbaga talagang hindi ko alam guys kung bakit ganun guys ang mga nangyari sa mga tao na bumangga sa akin. At ito guys, ha, ultimo guys, sa totoo lang guys, sa ultimo kadugo ko guys. Ultimo kadugo ko guys. Hindi ko na makontrol yung sarili ko minsan guys eh. Yung pagdating sa ganyan dahil syempre napakabait mong tao. Tapos ngayon babanggain ka. Ha, kung ano-ano ang mga masasakit na salita na ginawa sa akin. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Ha, yung bang maliitin ka, yung kagaya ng mga, di ba ang buhay ko dati, nakwento ko naman sa inyo, na mahirap ako dati, hindi ako perfecto. Kumbaga, hindi ako perfecto na tao, makasalanan din ako. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Kaya ultimo kadugo ko guys, yan ang inaabangan ko guys. Kadugo ko, dalawa yan guys na, bali, kadugo ko guys na bumangga sa akin, na nakapagbitaw ito ng hindi maganda sa akin, na talagang nung time na yun guys, is talagang may umano na naman sa katawan ko. Parang may pumapasok sa katawan ko. Tapos ngayon kung ano-ano na ang binubuka ng bibig ko, na hindi ko na nakokontrol. Nandiyan na yung galit ko, at yung dila ko. Ano na yan guys? Putak na yan ng putak. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Ha, kasi minsan guys ako, madali naman ako guys magpatawad eh. Madali ako guys magpatawad. Yun nga lang guys, minsan hindi ko nakukontrol. Pag yung nasa time na galit ka, yan guys. Kaya sabi ko ano na naman kaya ang mangyayari guys. Sa kadugo ko na yan na dalawa guys, dahil talagang nakapagbitaw ako ng salita na hindi maganda. Talagang sinabi ko, ang karma ay darating sa inyo. Ginanon ko talaga guys. Dahil sabi ko, wala kayong respeto. Wala kayong respeto. Ganun guys, talagang grabe ang galit ko. Kaya kumbaga yan ang sunod na naman na
na inaabangan ko. Na pinagpipray ko nga na wag naman sana. Pero ano kasi guys kumbaga kapag nakapagbitaw na ako guys ng salita, hindi ko nababawi yan. Kaya ano ako guys kumbaga taong bahay ako. Iwas ako guys sa mga kaibigan o kahit na sino pa yan guys. Dahil minsan guys talagang ang kapwa mo pa tao guys ang mag-aano sa iyo guys mag-uudyok para magkasala ka. Kagaya na lang guys ng ginawa ng kadugo ko, di ba? Nakapag-post ako dati guys sa Facebook ko na sabi ko ultimo kadugo ko ay ahas. Yan guys ang ibig kong sabihin, dalawa yan. Kaya kumbaga talagang sabi ko ano kaya ang mangyayari. Yan guys, kumbaga marami na guys ang nabiktima ng pagiging dilang anghel ko at yung sa devil tongue ko. Yan guys ang ibig kong sabihin, marami na. Yun nga guys ang sinasabi na ang utak natin guys ay may power. May power guys yung utak natin. Minsan kapag galit tayo guys, kasi ako guys may nakaano na guys ng dila ako Kaya iwas talaga ako guys na magkasala ako or makisalamuha ng makisalamuha. Dahil ang ano ko minsan hindi ko makontrol. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya mahirap, sabi ko mahirap. Ano guys kumbaga kahit nung bata pa ako guys, mga nasa 18 years old din ako guys, may kamag-anak din ako guys na talagang hinusgahan ako ng hinusgahan. Na kahit guys wala akong ginagawang masama, as in talagang judge kasi siya judge. Alam naman natin kapag judge, di ba? Kapag maghusga yan ng tao, talagang ididiin ka kahit wala kang kasalanan. Talagang hinusgahan ako ng hinusgahan at yung kapatid ko. Para bang inano sa amin yung isang kasalanan na hindi naman kami gumawa ng bagay na yun. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yung pagdating yan sa boyfriend, na kahit wala naman kaming boyfriend o kahit na ano, kung grabe na yung chismis, ganito, ganyan, mas pinaniwalaan. Ayun guys, alam nyo sa totoo lang, nakapagbitaw din ako guys ng salita. Nakapagbitaw ako ng salita na halos, kasi dalawa guys sila yung tita ko guys na, yung bali mga asawa na lang ng tita ko at tito ko. Dalawa sila guys na talagang umalis ako guys ng isla. Isla kasi bali guys, taga-isla ako. Yung talaga ang hometown ko. Ikaw Island. Yan guys ang ibig kong sabihin. Alam nyo sa totoo lang, umalis ako na talagang nagbitaw ako ng salita na hindi maganda guys. Talagang nangyari guys. Alam nyo ba kung ano ang nangyari? Nung ano na guys ay yung ano niya guys is kumbaga may nangyari dito guys. Car accident. Yan guys ang ibig kong sabihin. Car accident doon sa isa. Tapos naman, doon na naman sa isa, tinamaan naman ito guys na kumbaga nakapag-asawa siya guys ng nakapag-asawa na talagang kumbaga ang buhay niya ay naging miserable. Yan guys ang ibig kong talaga kumbaga tinatamaan sila ng karma. Yan guys, hindi ko alam guys, hindi ko maipaliwanag guys kung bakit may ganun ako nakakayahan pagdating sa bagay na ganyan. Pero marami din guys ang nagpasalamat sa akin sa dilang anghel ko Yan guys, pero ang pagiging dilang anghel ko naman guys, ay hindi yan mapipilit na sabihin na lang, Ma'am Askim, magsalita ka naman ng mabuti sa akin. Hindi ko yan guys napipilit. Dahil kumbaga ang gabay ko na dyan, ang nakikiramdam kapag ang isang tao ay karapat-dapat para ang bibig ko ay ibuka ko ito ng mabuti. Yan guys, pero karamihan talaga guys, sa mga may atraso sa akin or bumangga sa akin, talagang ito guys ay dinapuan guys ng hindi maganda. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos may nagsasabi sa akin na sawayin ko. Sawayin ko daw Guys kasi alam nyo kapag galit kasi ako guys, dyan na sila nakikiramdam sa akin Gabay ko. Nakikiramdam sila sa akin kung ano yung nararamdaman ko nga nagalit. Yan guys, kung karapat dapat ba nila akong iganti or ipagtanggol. Ganun guys sila. Kaya kumbaga, nandyan minsan ang time na talagang tinatanggol nila ako. May napagsabihan niya ako guys, na sabi ko, ultimo kamatayan ko guys. Ultimo kamatayan ko.
ipagtatanggol ako ng gabay ko. Yan guys ang ibig kong sabihin. May pinagsabihan ako niyan guys, na kahit sino man ang taong pumaslang sa akin, kasi dati guys is grabe talaga ang naging, ano ko guys buhay ko. Talagang guys, alam niyo sa totoo lang, nagbitaw ako ng words na ganyan, na ang sino mang taong papaslang sa akin ay papaslangin din sila ng gabay ko. Yan guys ang ibig kong sabihin dahil alam ko guys kung gaano ako kamahal ng gabay ko. Alam ko guys, kahit si God, alam ko kung gaano niya ako kamahal. Hindi man ako perfecto guys, nagkakasala ako minsan kasi syempre, tao lang ako guys Pero alam ko kung gaano nila ako kamahal. Kasi nga, kita nyo naman guys, di ba, pagdating naman sa pagdarasal, bisyo, wala talaga akong mga bisyo yan guys, ang ibig kong sabihin. Ultimo nga, pagdating sa love life guys, ay isinuko ko na yung bagay na yan guys, yung pagdating sa love life para, kumbaga, makapag-focus na lang ako kay God. Maalagaan ko yung mga gabay ko dahil hindi nila ako pinapabayaan. Ganun guys, kumbaga, pagdating sa ganyan. Kasi guys, alam nyo kapag may gabay kayo guys, may gabay kayo, yan ang magtatanggol sa inyo. Kahit hindi kayo kumilos, kahit na nakagapos pa ang inyong mga kamay paa, ang gabay nyo dyan ang magaganti. At ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Yan lang guys. Kumbaga, ayan, tinuloy ko guys yung kwento ko. Basta marami na guys, yung sa devil tank ko or sa Dilang Anghel. Kasi ito guys nung time na yun guys, nung bata pa ako guys, may nakakita ng dila ko. Ang dila ko guys ay may ano ito guys may sanga. May sanga yata ito guys Sanga or cross. Yan guys ang ibig kong sabihin. Nakalimutan ko na kasi batang-bata pa ako noon. Nasabi niya sa akin, huwag ka magsasalita ng isang bagay na halimbawa lang kunyari lang, mahuhulog na ang isang bata. Tapos ngayon sabihin ko, ay, nahulog yung bata. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Sinabihan niya ako. Dahil yan ay matutuluyan. Kailangan daw, kapag ganyan guys sa mga pangyayari, kumbaga kukontrahin ng utak ko, kukontrahin ng bibig ko, yung mga bagay, halimbawa mahuhulog ng isang bata. Sabi ko, hindi ka mahuhulog. Yung para bang kukontrahin ko ng ganun. Dahil guys, kapag sinabi ko daw, ay mahuhulog, talagang matutuluyan yan. Ibig sabihin guys, kung ano ang binuka ng bibig ko, yun ay mangyayari. Ganon guys ang ibig kong sabihin. At ako guys, alam niyo sa totoo lang naniniwala ako guys na ang utak ko guys ay may power. Yan lang guys.